Samantala, ano-ano nga ba ang kinakailangan ng isang kasulatan bago masabing lehitimo ito? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Isang college student si Roda, inalok siya ng kabarkadang si Marites na bumili sa kanya ng hulugang leather bag na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Pumirma si Roda sa isang pahina ng notebook ni Marites. Nag-aalala si Roda dahil hindi daw notaryado ang kanilang kasunduan na magkaibigan. Ayaw naman daw niya na mag-away sila dahil lamang sa ganitong bagay. Roda, ayon sa Article 1358 ng Civil Code, ang mga sumusunod na kasulatan ay kinakailangan lumabas sa isang public document. Una, anumang hakbangin na gumagawa, naglilipat, nagbabago o nagtatanggal ng karapatan ng isang tao sa real property. Ikalawa, ang pagtanggi sa karapatan ng isang tao sa kanyang mamanahin o di naman kaya ay pagtanggi sa interes ng isang tao sa kanilang conjugal partnership of gains. Ikatlo, ang pagbibigay kapangyarihan sa isang tao upang pangalagaan ang property ng nauna. At ikaapat, ang mga hakbangin na nagmumula sa isa pa ring public document. Sinasabi rin sa ating batas na kapag ang kontrata ay may kinalaman sa kasunduan na ang halagang pinag-uusapan ay higit pa sa 500 piso, ito ay dapat na may kasulatan. Tandaan na kapag ang kasulatan ay ninotaryohan, nagiging public document ang isang kasulatan. Kung gayon, ang mga nauna po nating inilahad sa inyo ay mga dokumentong dapat na may notaryo. Sa kaso mo, Roda, kahit na 10,000 ang halaga ng inyong usapan ni Marites, ito ay patungkol lang naman sa bilihan ng bag sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Kung kaya't kahit hindi ninotaryohan ang inyong usapan, ang inyong kasunduan ay kikilalaning valid ng ating batas. Paalala lamang po ng aming opinyon ay base sa mga detalyeng inyong ibinigay sa amin. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong abogado tungkol sa inyong mga legal concerns. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa Telebisyon ng Bayan. Mag-email po kayo sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza po, ang inyong bisig ng batas.